Ayan na po mga kabida, ito na po ang inaantay po ng lahat. Ano po? Ito hong pagbabago ho ng leadership dyan po sa House of Representatives. Ano po mga kabida? Ngayong araw daw mga kabida, nakatakdang papalitan daw ito pong si Speaker Martin Romualdez po sa kanyang posisyon mga kabida. At ang papalit daw dito walang iba, ito pong si Isabela Congressman Faustino D. III. Ano po? Kahapon pa po mga kabida, umugong itong balita na ito na magpapalit daw ng leader diyan po sa House of Representatives At meron pong tatlong mga pangalan po ang lumutang po kahapon po mga kabida Aside po dito kay Congressman Faustino D, lumutang din yung pangalan po ni Congressman Toby Chanco po ng Navotas. Alright? Congressman Duke Frasco po ng Cebu. At ito pong si Congressman Alvi Benitez po makabida ng Bacolod City. So sila yung apat po na sinasabi ho nilang contenders daw mga kabida dito ho sa posisyon ni Speaker Martin Romualdez kung sakali hong magbibitiw man po ito mga kabida. Kasi ho sa party po ni Congressman Romualdez may tatlong option po ito na pinagpipilian daw kahapon po mga kabida. Unang-una po ito pong mananatili po siya sa pwesto hanggat maaari po mga kabida kahit na po meron pong pressure, panawagan po mga kabida na magbitiw na po siya sa pwesto. Pangalawa, yung possibility po na magli-leave of absence daw ito pong si Speaker Romualdez. At yung pangatlo po mga kabida, yung pagbibitiw daw sa pwesto bilang Speaker of the House. Alright? Kaya nga siguro kahapon, yung kanilang pag-uusap po ni Pangulong Marcos po makabida sa Malacanang, most likely yun yung pinag-usapan po nila. Kung ano ba talaga yung best na gawin po ni Speaker Romualdez. Yung tatlong options po. Kagabi lang po, kinumpirma mga kabida ni Congressman Kiko Barsaga through sa kanyang Facebook post. At papalitan na raw ito pong si Speaker Martin Romualdez po, mga kabida. Good news na sana yon mga kabida, yung balita na papalitan na po ito pong si Speaker Romualdez, kaso lang po, bad news din. Why? Kasi ang papalit daw dito, kaalyado po ni Martin Romualdez at kapartimate daw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. So, ibig sabihin dito, wala pa rin. Okay? Yung pagbabago ho na inaasam-asam po ng mga Pilipino, wala din daw mapupuntahan mga kabida, Kasi pwede daw ma-influensyahan daw ni Speaker Romualdez ito pong papalit po sa kanya. So yun po mga kabida, titingnan po natin mamaya, kasi mamayang hapon yung kanila pong session mga kabida. So abangan po natin to kung magkakatotoo po ito pong palitan po ng leader diyan po sa House of Representatives po mga kabida. Kasi para po sa akin mga kabida para po matahimik po ang lahat dapat hindi po kaalyado po ni Martin Romualdez po ang papalit dapat yung hindi po konektado sa administrasyong ito po. Pero malabo po yan kasi ang ilalagay talaga diyan is yung kaalyado po ng administrasyon. Paano po may sulong po yung kanila pong agenda po dyan mga kabida kung hindi po kaalyado po ng Pangulo yung magiging Speaker of the House At saka malinaw naman po yung sinabi po ni Congressman Toby Chanco po mga kabida na ang totoong numero ay hindi po dyan po sa House of Representatives. Andyan po sa Malacanang ibig sabihin ang magdidikta ho dito mga kabida kung sino po yung ilalagay dyan, ang Malacanang. Alright? Kaya siguro kahapon, sinabi na po ni Congressman Toby Chanco mga kabida na ayaw na po niyang sumali dyan po sa speakership race. Alright? Siguro pinagsabihan po siya ng Pangulo, huwag na. Si Faustino D na pong ilalagay po natin dyan. Baka yun yung sinabi po mga kabida, kaya biglang hindi ho nagka-interest ito pong si Congressman Toby Chanco po sa posisyon mga kabida. Pero para sa akin po hindi po sagot
ito hong pagbibitiw po ni Speaker Romualdez para po mawala mga kabida yung galit po ng taong bayan po sa corruption po na nangyayari po sa bansa po natin po. Hindi po mabubura na pinagnakawan po tayo ng ilang mga opisyal po ng gobyerno mga kabida nang hindi lang po millions of pesos, billions of pesos kundi trillions of pesos po mga kabida andyan pa rin yun. Hindi pa rin makaka-move on po ang lahat. Okay? At sana, kung totoo man po itong balita na bababa na po, ito pong si Speaker Romualdez, alright? Meron man po tayong investigasyon, kung sino man po yung mapapatunayan po mga kabida, na meron talagang kinalaman po, sa pagnanakaw po, sa pera po ng taong bayan, sana, kakasuhan po to, okay? At makukulong po to, mga kabida. Kung ilan man po silang lahat, okay, depende na po yan, mga kabida. Yan yung gusto po nating ultimate goal na dapat mangyari po, ng Marcos administration. Hindi lang po puro investigasyon, kundi dapat meron pong pananagutan po, mga kabida, po. Kasi mamimihasa po itong mga taong ito, kung hindi po ito kakasuhan at ikukulong po, mga kabida. Alright? So, tingnan na lang po natin kung magkakatotoo po itong balita na papalitan na po ito pong si Speaker Martin Romualdez, Kasi po, may balita, ito pong ang balita ngayon, ito nag-umpisa na raw na magbalot-balot, ito pong si Speaker ng kanyang mga gamit po dyan po sa kanyang opisina, sa House of Representatives. Ito po, nagbalot-balot na. Ayon sa ilang ulat, nag-impake na umano si House Speaker Martin Romualdez ng kanyang mga gamit sa gitna ng usaping posibleng magbitiw ito sa pwesto. Umuugong ang mga bulong-bulungan na ito'y bunsod ng tumitinding galit ng publiko sa anomalya sa pambansang budget at flood control projects na paulit-ulit na binabatikos sa mga pagdinig at malawakang protesta. Ayon. So, nagbalot-balot na raw. Ito pong si Speaker Romualdez, mga kabida. Kung totoo po ito, parang papunta na po tayo doon, mga kabida, sa pagbabago ho ng leadership dyan po sa House of Representatives. Ang curiosity lang po dito, mga kabida, para sa akin, kung ano kayang nararamdaman po ni Speaker Romualdez ngayon, na siya po ay pinagbibitiw, mga kabida. Ako, duda po ako, hindi lang po na-pressure ito pong si Speaker Romualdez sa publiko, ingay po ng publiko, mga kabida, kundi kay Pangulong Marcos mismo. Baka pinagsabihan po yan, na magbitiw ka na lang. Okay, for the sake sa reputasyon po ng House of Representatives, At of course, to save the country from possible chaos. Alright? Actually, maganda din to, mga kabida, para ho kay Speaker Romualdez. Kung totoong bababa po siya sa pwesto po, mga kabida, it's a good thing. It's an honorable action, mga kabida, on his part. Kasi ipapakita po niya na hindi po siya kapituko, mga kabida. Alright? Kaya po niyang bitawan po for the sake sa kapakanan po, mga kabida, ng mga Pilipino, mga kabida. Although, hindi po natin sinasabi po, mga kabida, na siya po ay guilty na po, mga kabida. Okay? Ito po ay mga aligasyon lang po ito, mga kabida, at hindi pa po napapatunayan po yan, mga kabida. Pero mas mainam po na kahit po aligasyon lang po yan, katulad po ng mga politiko sa ibang bansa, di ba, mga kabida, pag meron po mga ganitong pag-aakusa po, kusang loob po silang magbibitiw sa kanila pong tungkulin, alright? Para maiwasan po, mga kabida, ang perception po, na kapituko po yung mga politiko, mga kabida. So, good thing po ito para po kay Speaker Romualdez kung tutuhanin man po niya, ito hong kanyang pagbibitiw bilang Speaker of the House, mga kabida, Alright? And right from there, pwede ho siyang mag-umpisa kung ano man yung balak po niya, sa
buhay po niya, mga kabida. Anyway, kahit na magbitiw po siya, mga kabida, bilang Speaker of the House, mananatili pa rin siyang kongresista. Kasi binoto yan siya ng kanyang mga constituents, no? At wala kung sino mang pwede hong magpaalis sa kanya bilang representative po, ng kaniyang distrito po, doon po sa Leyte, mga kabida. Unless meron po siyang nagawang kasalanan po, kumbaga violate niya yung code of ethics bilang kongresista, mga kabida, pwede ho siyang paalisin. Okay? Katulad ho sa ginawa po ng House of Representatives po, mga kabida, kay dating Congressman Arnie Teves po, mga kabida. So, yun lang po, abangan po natin to mamaya, okay? Sa gaganaping session, kung magkakatotoo ba ito, mga kabida, yung sinabi po ni Congressman Kiko Barsaga na kumpirmado na raw na ito pong si Congressman Faustino D. III ang uupo bilang Speaker of the House, mga kabida, kapalit po kay Speaker Martin Romualdez. At inaasahan po natin na yung perception na magkaalyado silang dalawa, ni Speaker Romualdez at ito pong si Congressman Faustino D. Okay? Sana mananatiling impartial po ito. Ibig sabihin po, gagampanan lang po niya yung kanyang trabaho bilang Speaker of the House at hindi po siya magpapa-influensya po, mga kabida, kahit kanino. Okay? Kay Speaker Romualdez man o di kaya sa Malacanang. Para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.